ay nag-ikot sa Northern Luzon, ay nakarating ko ako sa Sarat Chapter, Santa Maria Chapter, Baguio City, sa Malasiki. At siguro, balik na naman ako dahil yan ang mga request ng mga members pabalik doon. At saka alam niyo po, sa aking engagement sa mga ibang chapters, ay talagang wala silang naririnig ang mensahe ng ating master dahil minsan hirap lang sila po. Wala silang mga internet connection, wala silang mga access sa mga video ni master. Halos pala silang pasahe punta sa chapter nila. At ang malungkot ay hindi sila magkaintindihan dahil wala silang impormasyon nang gagaling sa ating mga pillars, mga opisyalis. Dahil wala talagang silang alam. At saka meron akong mga engagement sa mga ibang mga members. Tinatanong ko sila kung alam nila ng bylaws ng BBMA. At saka nakakita na sila ng bylaws, nakakita na sila ng kung ano, 3 klase ng number ng BBMA. Di po nila alam. Kasi kulang sila sa mga information sa kanilang mga missionaries. Pero missionary po sila. Ito ang nakakalungkot dahil sumasalit sila sa ating samahan na walang kaalam-alam ng pundasyon ng ating PBMA. Kung sino ang nakatayo, pinagsasabi sa kanila ay naniniwala sila kaagad. Merong magaling magsalita, magaling magpaniwala, ay doon sila po naniniwala. Kung ano, kasi po sila ay minsan kulang sa edukasyon. Kaya mga kapatid, una, ang sasabihin ko sa inyo ganito. Kung ang nagpapaniwala ay sa A at saka B, huwag kayong maniniwala kaagad. Dahil pakinggan nyo rin yung inyong sarili. Ito ay mayroong kahulugan ng inyong pagka-member ng PBMA. Huwag kayong maniwala. Dahil may sarili tayong kaalaman bakit tayo pumunta sa PBMA. At kayo ay dapat mayroong sariling pundasyon. Kagaya ngayon, kung ako'y nagsasalita sa inyo, kung ano man ang aking sinasabi, suriin niyong mabuti, isipin niyong mabuti. Dahil kayo ay dapat mananagot ang inyong gawain at saka pagka-PBMA. Huwag kayong maniniwala kaagad po. Marami dyan ang galing magsalita. Marami dyan ang galing magpaliwanag. Pero sa inyong sarili, dapat ang unang-una mga kapatid, pakinggan ninyo ang inyong sarili. Kung kayo ay may sariling panindigan, ay walang makatangay sa inyo. Kung bibigyan nyo inyong God, dapat manatili kayo sa inyong strength. Ang sabi nga ni MJ, know thyself. Importante yung know thyself. Alam mo, mga kapatid, ang swerte natin dahil mayroon tayong isang teacher, isang master, nagsakripisyo atin. Alam nyo, nakapakaswerte natin na dito pa tayo, na nakahawak sa ating pananampalataya sa pamagitan ng ating teacher, si Madam Jane. Magpasalamat tayo mga kapatid. Andito si Madam Jane. Alam nyo, nagsakripisyo si Madam Jane para sa atin. Pero kukunti lang nakakaintindi ang kanyang pagsisakripisyo. Bakit mga kapatid? Unang-una, minsan hindi natin naiintindihan sa ating supreme leader, CEO, because ang ating sarili ay hindi naiintindihan kung anong ginagawa natin. Dapat meron tayong sariling pagsasaliksik. Ang sabi ni Divine Master mga kapatid, ang hindi ko makalimutan, huwag nating hayaan mawala ng turo sa ating samahan, PBMA. Turo ng Panginoon Diyos, 10 Commandments. Turo ng ating mga government, laws and regulations. Huwag natin, yun ang ating pundasyon at saka disiplina ang ating sarili. Yun lang, kung ikaw, ako, ay sumusunod sa batas. Alam niyo mga kapatid, si Madam Jane, ang kanyang unang turo ay pagsunod sa batas. Dahil yan ang batas ng ating tinatahak sa paglalakbay bilang isang mabuting alagad ng Diyos. Napakahirap. Pero hindi ko makalimutan ang sinabi ni Divine Master sa atin ng araw. Ulit-ulitin ko po ito. Dahil ito po ang alam kong makakatulong din sa inyo. Ang sinabi ng ating Divine Master, akin mismo. Sabi niya, Do, ako lang ang teacher mo.
pagtutuusin, sino na yung teacher natin na nagpapatuloy ng pagtuturo ng ating Divine Master? Walang iba kundi sa ating supreme leader, si Madam J. Salamat. Nagpapasalamat tayo ng kapatid. Ang sabi ni Madam J, ang sabi ni Divine Master, sundin niyo lang ang batas ng Diyos, batas ng gobyerno, at saka batas ng PBA. Ay yun ang tinatahak natin nilang das para maintindihan natin ang tunay na daan tungo sa ating minimiting buhay sa karya ng Panginoon Diyos. Teka, hindi ka nagbago ha? Teka, madala ito sa pinakamahirap na bansa at pinakamahirap na pamilya at may kapansanan ka pa. Yun, pinakamahirap na pumuhay. So, disadvantage. Di ba? Kaya sabi nga ni Divine Master, kung alam nyo lang kung sino kayo noon, baka lumaki ang ulo ninyo. Alam nyo noon, napaisip kami noon eh. Bakit binanggit ni Divine Master yun na kung alam nyo lang kung sino kayo noon, baka lumaki ang ulo nyo. Tinginan kami. Sino kaya ako noon? So, ibig sabihin, mga nabuhay na tayo dati pa at binigyan ng pagkakataong mabuhay. Ang tanong, bakit tayo binuhay? Nung nasa dinagat kami, tuwing magsasalita, laging opening ng ating Master Chief, yung piniplay niya, yung laging binabanggit ng ating Divine Master. Ano ang dahilan? Bakit pumasok kayo sa PBA? Anong pinakadahilan? Bakit nasa PBA tayo? Walang nagtulak sa atin para maging member. Kusa tayo nagpa-member. Ang nakalagay doon sa PowerPoint, simple lang. Laging ulit-ulit, halos gabi-gabi yun. Ang dahilan para kayo pumasok sa PBA ay para magbago. Baguhin, reformahin ang ating pag-uugali. Baguhin ang ating kaisipan. Gawing mabuti. Maging mabuting tao. Ang tanong natin sa ating sarili. Sa tagal na panahon na tayo mga members ng PBA, taas ang kamay. Challenge, no? Taas ang kamay. Sino ang tinalikuran na ang ugaling hindi maganda simula noon? Taas ang kamay. Nagpapataas ako ng kamay. Taas ang kamay. Isang hamon ito sa ating sarili. Yung binago na ang ugali na mapagmataas, no? Mapagmayabang, tawag dito, mainggitin, mahilig sa materialis na bagay. Chismoso. Taas ang kamay. Inalis na ba o hindi pa? Taas ang kamay. Ay, dami, Master Jade. Yun ang malaking hamon sa atin. Hindi natin maibabalik ang magandang pangalan ng ating samahan kung ang ating maitig na pag-uugali ay andyan pa rin. Bakit ba paano nakikilala isang samahan? Paano nakikilala ang isang samahan? Simple lang, sa kanyang mga members, tama o tama? Kung ang isang samahan nakilalang mabuti, ibig sabihin nito, ang ipinakilalang pag-uugali ng bawat members ay mabuti. Mabuti sa kanyang bahay o pamilya, mabuti sa kanyang kapitbahay, mabuti sa kanyang lipunan. Paglakad man tayo sa kalsada, pag-usapan man tayo ng tao, ay, yung babaeng yan, no, yung nakaputi, mabuting tao yan. Kasi member yan ng PBA. O di ba? Kasi nga narinig mo, mabuting tao na, naglalakad ka. Hindi eh. Kung ang ipaglakad mo sa kalsada, ang narinig bulong, naku, ang tao ay mataray kasi member siya ng PBA. Nakatulong ka sa pagbabago ng ating samahan o hindi? Hindi. Nakatulong ka sa pagbagsak ng ating pangalan sa ating samahan. Yun ang ating challenge sa atin, ano? Hindi masabing mabilis magbago, pero unti-unti. Walang pwedeng mag-utos sa atin na baguhin natin sarili, kundi ating sarili. Payuhan ka man ng kapitbahay mo, pinakamatalik mong kaibigan, payuhan ka. Pero hindi ka naman sumusunod. Magbabago ka ba? Hindi. Tayo. Kaya sa sociology, tao versus tao. Sarili versus sarili. Ibig sabihin, kalaban mo sarili sa pagbabago. Sarili versus pamilya. Sarili versus lipunan. Sarili versus gobyerno. Tama o tama? Yun ang sinasabing malakas ang tukso sa sarili at sa labas ng ating bahay. Isang malaking hamon. Kita nyo kung marami nagtaas. Ibig sabihin yung luma nating ugali nasa atin pa rin. Sa mga kalalakihan, no? Lahat ng bisyo dapat alisin. Tatanda ko, sinabi Divine Master noon, no? Alam nyo, sa panahon ito, kung darating ang dilubyo, kukunti lang ang ating maisasama.
tatlo lang. Sa NCR binanggit yun, tatlo lang ang aking masasama sapagkat kayo ay matatakaw pa. Saan? Sa mga materialis na bagay. Kung hindi na kayo matakaw, doon ang simula ng pagbabago. Maliwanag po ba yun? Maliwanag po ba yun? Maliwanag po ba yun? Ang tigil magsasagot. Santa Maria Elementary School. Eugene, kasi oras ngayon ng siesta. Kaya pala. Kaya nandyan si Satanas. Kailangan meron tayong tutuwid sa mata. So, tandaan, ang ating sarili, pwede nating utusan para magbago, hindi ang ating kapwa. Tama o tama? Yun lang at maraming salamat. Paano ang pag-ibig ko? Kung tiran lang sa'yo, ang buhay na ating mundo. Di ko alam kung paano bago ka lumisan sa ngayon. Naiwasan ang bawat nakasanayan ko at hinugin ang maghintay lagi sa'yo. Paano buhay ko? O kay daming bagay na hindi ko na alam. Tulad ng lumuhad sa'yo ay magdamdam. Dahil naniwala ang labis mo akong mahal. Laman ang bawat dasal. Paano ba aking mahal? Pero mga kapatid, kanina nandito po tayo, napakinggan po natin yung message ng ating Master Jay. Alam niyo ba ang masasabi ko? Ako kanina nakikinig ako. So binigyan tayo ng pagpipili kanina. Parang ang tao raw sa puso niya. Alam niyo mga kapatid, sa puso ng tao, dalawa lang ang nananahan sa puso ng tao. Isang masama at isang mabuti. Kung ang lumalabas sa iyong bunganga ay masama, ibig sabihin, nanggagaling sa puso mo yung mga kapatid. Hindi maganda ang buti ng iyong sinasabi. Pero kung mabuti ang iyong sinasabi mga kapatid, mabuti ang nanggagaling sa puso. Bakit binigyan tayo ng kaisipan? Bakit mga kapatid, mas nasa ang isip ng tao ay mas nasa itaas kaysa sa puso? Bakit po? Dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Alam natin ang Panginoon ay nananahan sa ating puso, pero alamin din natin, binigyan tayo ng Panginoon ng utak para mag-isip kung ano ang tama at mali. Yan po ang purpose bakit po tayo may utak. Hindi po yung sinabi porket may puso ka lang. Kung ano yung kagustuhan mo na lumalabas sa iyong puso, ayun na ang kagustuhan mo. Mga kapatid, sabi nga ng ating Master Jay, sabi ng ating Divine Master, ng ating Master Jay, malalaki na kayo. Malalaki na tayo. May sapat na isip na tayo. Alam natin kung ano ang tama at mali. So mga kapatid, kung alam natin ang tama at mali, bakit tayo pumasok sa lamang PBMA? Pumasok tayo sa lamang PBMA dahil tayo ang katawan natin, ang isipan natin at puso. Alam natin, may pagkakasala tayo. Mismo ang bawat isa sa atin ang nakakaalam kung ano ang pagkakasala sa sarili natin bawat isa. Ikaw at ako ang nakakaalam, higit sa lahat, kasama ang puong may kapal. Nababasa nila, sabi nga natin Master Jay, by matrix, nakikita nila. So ano ang dapat gawin natin mga member ng PBMA? Hindi tayo pumasok sa PBMA para magpakasama, para magdagdag ng kasalanan. Pumasok tayo sa PBMA para magbawas ng kasalanan, para magbago, para baguhin ang ating sarili. Kung ang evaluation mo sa sarili mo ay may 10 kang kasalanan, sikapin mong mabawasan yung 10 yun. Unti-unti, siyam hanggang maging 8, hanggang maging 7, hanggang maging 6. Hanggang 3 na lang ang natitira mong kasalanan. Pagdating ng 3, majority, nasa 70% ka na. Iyon ang mensahe na sinasabi ng ating Master Jay. Dahil yung 7 kasalanan na nilis mo sa pagkatao at sa pangatawan mo, mga kapatid, lamang na ang pang-espiritu o pang-espiritual na paniniwala mo sa kanila. Mga kapatid, sana hindi tayo magdadalawang isip
na kung may mga kumakausap o nagsasabi sa atin, hindi na po. Dahil mga kapatid, ako may pagmamalaki ko talaga na wala na ang iba na pananatilihin ang miyembro ng PBMA, kundi sa tunay na PBMA Incorporated lamang. Diyan tayo mananatili lamang.